Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Chris Paul may unfinished business sa Clippers, kaya pala hindi nagdalawang isip na bumalik kasama si Harden. Best offer ng Warriors kay Kuminga inilabas at good choice sa Warriors. Robert Williams na isama sa listahan para sa sentro. Humarap si Chris Paul sa media sa unang pagkakataon bilang player muli ng LA Clippers sa isang emosyonal na press conference upang simulan ang posibleng huling taon ng kanyang career sa NBA. Mas maaga ngayong buwan, inihayag ni Chris Paul na umaasa siyang ito na ang kanyang huling season sa liga at sa desisyong parang isang one last ride farewell tour, pinili niya na muling magsama sila ni James Harden sa LA. Sa kanyang unang press conference, tinalakay niya ang kanyang relasyon sa former teammate sa Rockets na si James Harden, pati na rin ang trending na video clip na tila nagpapakita ng pagtatalo nila noong nasa Houston pa sila. Inamin ni Paul na may hindi pa natatapos na misyon sila ni Harden. Oo, napag-usapan namin yon, pati na rin ang kasaysayan namin sa Houston. Nakakatawa kasi, yung clip na kumakalat marami pang mas nakakatawang nangyari kaysa roon. Ganun talaga yung relasyon namin. Pero sa tingin ko, yun din ang dahilan kung bakit sobrang husay ng team na yon. Inaaksyonan namin ang isa't isa sa iba't ibang sitwasyon. Pero masasabi kong isa yon sa mga pinakamasayang team na nasalihan ko sa buong karir ko. At si James, isa siya sa mga taong gustong-gusto talagang nasa gym buong araw. Kaya nga nakakabigla na nabigyan kami ng ganitong pagkakataon ulit matapos ang 2 taon at ang tagumpay na naabot namin noon. At alam naming pareho na may hindi pa natatapos sa amin. Kaya heto kami, may pagkakataon ulit para subukan kung anong mangyayari dito. Ang tinutukoy ni Paul ay malamang ang trending clip na paminsan-minsan ay muling umaangat sa iba't ibang social media accounts. Ipinapakita nito ang pagiging prangka at open ng relasyon niya at James Harden. Naging magkakampi sila noong iniwan ni Paul ang Clippers sa unang pagkakataon. Sa loob ng 2 season, naging mabigat na kalaban ang tandem ni Harden at Paul para sa dinastiya ng Golden State Warriors. Maraming nagsasabi na sila ang tanging seryosong banta noon sa super team ng Warriors at may tunay na tsansang manalo. Sa 2 season na magkasama sila, masasabi ring iyon ang pinakamagandang yugto sa career ni Harden. Sa panahong iyon, si Harden ay nagtala siya ng average na 33 puntos, 6 na rebounds at 8 assists bawat laro. Samantala, si Paul ay may average na 17 puntos, 5 rebounds at 8 assists sa parehong panahon. Kung hindi dahil sa injury ni Paul, malamang na pareho na sana silang may NBA championship ring ngayon. Umabot sa 7 laro ang Western Conference Finals bago nawala si Paul sa huling laban dahil sa injury na nagkait sa Rockets ng pagkakataong makapasok sa NBA Finals sa unang pagkakataon mula pa noong panahon ni Hakeem Olajuwon. Sa sumunod na season, nanalo ang Warriors sa 6 na laro pero bawat laban ay dikit ang score, patunay kung gaano kaseryoso ang labanan nila sa bawat pagkikita. Dahil dito, naniniwala si Paul na ang kanilang muling pagsasama sa Clippers ay tila isang divine intervention, isang pagkakataong maabot nila ang matagal na nilang inaasam, isang NBA championship ring na magkasama. Sa sumunod na balita naman, ang off-season ng Golden State ay nabalot ng hindi pa nare-resolbang negosasyon sa restricted free agent na si Jonathan Kuminga. Dahil nabigong magkasundo ang magkabilang panig, isiniwalat ng NBA insider na si Mark Stein ang pinakamataas na offer ng Warriors sa kanya na nagbunyag ng malaking agwat sa pagitan nila. Ayon kay Stein, ayon sa balita, ang pinakamataas na offer ng team kay JK ay nasa 2 taon na kontrata na nagkakahalaga ng $40 milyong. Patuloy na naghahanap ng sign and trade opportunities ang kampo niya, kung saan ang Sacramento at Phoenix ang itinuturing na pinaka-interesadong mga teams. Ngunit sinasabing nais ng Golden State ng first round pick kapalit sa anumang sign and trade deal. Wala namang available na first round pick ang Suns na maaaring i-offer. Ang offer na nasa saklaw ng 2 taon, $40 milyong ay kapansin-pansin, lalo na kung ihahambing sa mga offer sa ibang restricted free agents ngayong taon. Bagaman mukhang mapagbigay ito, hindi ito akma sa pangmatagalang layunin ni Kuminga. Ang 22 taon na forward ay nagnanais maging isang star. Maaaring sabihing hindi pa niya napapatunayan na karapat-dapat siyang bayaran bilang isang star, ngunit hindi rin siya nabigyan ng sapat at tuloy-tuloy na playing time ng Warriors upang maipakita ang kanyang potensyal.
May mga ulat na siya ay humihiling ng taunang sahod na 30 milyong dolyar, ngunit itinanggi na ito ng kanyang ahente at sinabing wala silang tinanggihang offer na ganoon. Ayon sa ilang ulat, handa si JK na maghintay hanggang sa magkasundo ang dalawang panig. Bagaman pabor siya sa matrade, may lehitimong interes sa kanya ang Phoenix Suns at Sacramento Kings. Parehong nagbigay ng kani-kanilang offer ang dalawang teams para kay Kuminga. Ini-offer ng Kings ang isang package na nakasentro kay Devin Carter at mga second round picks. Samantalang ang offer ng Suns ay nakasentro kay Grayson Allen at draft compensation. Gayunman, dahil ang hinihingi ng Warriors ay isang young player, draft compensation at walang kasamang bad contract, wala sa mga offer ng Kings at Suns ang umaabot sa hinihingi ng Golden State. Sa ngayon, nananatiling hindi nagkakaayos ang Warriors at JK. Bagaman tila kalmado siya, malaki ang epekto nito sa organisasyon. Habang tumatagal ang pagkaantala ng negosasyon, mas lumalala ang sitwasyon para sa Golden State dahil pinipigilan ng kontratang ito ang team na gumawa ng iba pang galaw. Dahil wala pang malaking signing na naganap ngayong off-season, tila huminto sa pag-usad ang Dubs. Kung isasaalang-alang ang mga assets na nawala sa kanila nitong off-season, masasabi na hindi naging mabisa ang kasalukuyang diskarte ng Warriors. Sa ngayon, mukhang papunta na ang sitwasyon ni Kuminga sa isang sign and trade, imbes na long-term extension. Bagaman hindi pabor sa Warriors ang mga kasalukuyang offer, maaaring mapilitan silang magdesisyon upang maipagpatuloy na ang iba pa nilang transaksyon. Sa huling balita, kung may isang bagay na kailangan ng maraming teams sa NBA ngayong season, ito ay isang center, parehong starting at backup. Habang ang Los Angeles Lakers ay nakuha na si DeAndre Ayton bilang kanilang starting center at ang LA Clippers naman ay nakuha si Brook Lopez bilang backup piece, ang Golden State Warriors ay wala pang naa-acquire na kahit sino. Malawakang inaakalang makukuha ng Warriors si Al Horford mula sa Boston Celtics, ngunit hindi pa rin ito nangyayari. Gayunpaman, may isang former big man ng Celtics na maaaring maging magandang asset para sa parehong Golden State Warriors at Los Angeles Lakers. Ang kasalukuyang center ng Portland Trail Blazers na si Robert Williams ay maaaring maging isang napakagandang pickup para sa parehong Warriors at Lakers. Noong nakaraang season kasama ang Trail Blazers, nagtala siya ng 5 puntos, 6 na rebounds, 2 block at 1 assist kada laro habang may 64% shooting mula sa field. Sa kasamaang palad, si Williams ay kilala na ngayon bilang injury prone mula pa noong kanyang peak noon, 1 taon kung saan kinilala siya bilang isa sa pinakamahusay na defensive players sa liga. Sa panahong iyon, nagtapos si Williams sa ika-7 pwesto sa NBA Defensive Player of the Year voting. Bagamat hindi na siya kasing husay ng dati, posible pa rin siyang maging malaking dagdag para sa parehong Lakers at Warriors. Sa kasalukuyan, kumikita siya ng 13 milyong dolyar para sa paparating na season at magiging unrestricted free agent sa susunod na taon. Isa itong sugal na dapat tanggapin ng parehong Golden State at Lakers, lalo na't kakaunti ang mga available na option sa market ngayon.